Okay, magandang hapon. Ngayon ay April 10, tama ba? Oo. April 10, 5:30 ng hapon. So yan, kung mapapansin nyo, nakapag-transfer na ako. Pero tulad na nabanggit ko sa inyo dun sa indoor nursery natin, medyo hindi ganun kaganda ang germination natin. Yan, medyo maraming hindi tumubo, merong hindi masyadong lumaki, late na yung paglaki. Pero nailipat na natin sila lahat dito. So 100, ano ba to? 180 seedlings to, pero iba-iba. So mostly, tulad ng sinabi ko sa inyo, Olmeti. Then maliban sa Olmeti, meron tayong Strosa. Ito, Strosa. 11 lang yung Strosa ko eh. Tapos 11 din yung Scamander, 10 ang tumubo. So 10 yung nandyan. Yung Hydraulic naman is 11. So 11 yung nandyan. So nandito yun. Ito Strosa. Yung Scamander. Tapos may konti pang Scamander pala ako ditong inilipat. Yan. Tapos Hydraulic ito. Hydraulic. Ito combination to ng Hydraulic and Scamander. Dito. Hydraulic Scamander. Tapos yung Olmeti na medyo stunted or late na tumubo. Late na lumaki. Kasi mostly ng Olmeti natin mga ganyan nakalaki. So kung kumpara nyo doon yun, medyo late sila lumaki. Meron tayo dito, hindi ko lang alam kung mustasa to o pechay. Pero nilagay ko lang dyan. Tapos spinach, isang Olmeti na medyo late din lumaki. Then the rest dito is Strosa. Kaya ako nilagay dito yung spinach tsaka pechay o kaya mustasa ay dahil mabilis umubos ng nutrients eh. Titingnan ko kung sasabay yung spinach natin. Ayan o, spinach na dalawa. Kung makakasabay sila. So mostly trial lang din naman to. So yan, itong 3 box na to. Meron pa palang bakante doon. So baka lagyan ko na rin na lang ng spinach o kaya yung pechay na nandun sa gilid. Ayun na, meron pa palang dalawa na hindi ko napansin. So ayan. So tulad na nabanggit ko, itong 6, ito, ayan, kasama itong gitna, ay Nutri-Hydro, tapos yung iba ay Kiss Solution. So kanina, nung nag-check tayo, itong Nutri-Hydro natin, 6.0, yung average pH level. Then 1.2 yung easy. Binawas ko na dun yung yung water easy na 0.2. So yun. So dito rin naman, dito sa Kiss Solution, ang pH natin dito ay 5.9, mga ganon. And yung easy naman natin is nasa 1.3 on the average. So bakit mas mataas mas acidic yung sa timpla natin sa Kiss Solution? Kasi ang nilagay ko dyan na pH down ay 7 ml kada box, 7 ml. Itong sa Nutri-Hydro, ang nilagay ko lang dyan is 4 ml na pH down. So pero yung natin, yung nutrient solution na ENB sa Nutri-Hydro 90 ml, tapos sa Kiss Solution ay 100 ml. So ayan. So makikita nyo na malaki talaga yung contribution ng pH ng A and B nutrient solution sa magiging pH ng tanim nyo. Kaya sa umpisa, mas maganda talaga may pH meter kayo, tapos EC or ppm reader para lang matansya nyo. Kailangan nyo matest siya muna. So pinakita ko sa inyo kahapon na nagtitimpla ako dito. Tapos ngayong hapon kulang din tinest yung timpla, tas okay na ako doon. Hindi ko na dinagdagan ng pH down. Pero nagdala ko talaga ang pH down kasi sa palagay ko doon lang ako magkakaroon ng discrepancy, pero lumabas naman na okay. Kaya iyan. So far ito pala tong box na to. Ito yung walang takip simula nung tinimplahan ko kahapon. Tapos nung nakita ko kanina, medyo naging mapusyaw yung kulay niya kumpara dun sa ibang Nutri-Hydro na color parang dark brown. Ito parang naging na siya,
nawala yung ganong kulay niya. Hindi ko sure kung dahil ba na-expose siya sa araw ng sobrang tagal, kaya naging ganon yung kulay niya. So, isa din to sa tinitingnan ko kung ano mangyari. Ang problema pala, nilagay ko dito yung mga magagandang Olmeti. Pero bahala na, tingnan natin kung ano mangyari ngayong yung susunod nating harvest. Ayan. So, ito pa yung iba na tira. Lalagay natin yan sa mga pots. Pero kasi diba inaasikaso rin natin yung irrigation para hindi na mahihirapan kasi nga next week wala ako, kailangan may magdidilig sa kanila. So yun yung isang inaalala ko talaga ngayon. Ayan. So tingnan natin. So ayan, lalagyan ko na lang ng details dyan regarding sa EC, regarding sa pH, ilang ml yung A and B, ilang ml yung pH down. Mamaya susulatan ko kaya may pentel ako. Anyway, update ko lang kayo dito. So, ito yung mga tanim natin. So, nagdilig na ako kanina. So, pakita ko lang sa inyo. Sobrang init ngayon. Yung kung madadagdagan pa yung mga tip burn natin. So far, yun pa lang din naman. Ito parang nagkakaroon ng tip burn. Pero the rest okay. So may ibang burn din ako nakita dun sa kabilang taniman. Sa Olmeti naman, para siyang kumbaga sinunog na magnifying glass. Hindi siya yung tip burn na ganyan eh. Para siyang natuyo, na dry. Na dry out yung part lang nung ano niya, ng dahon. So far dito naman, goods naman tayo. So by Sunday, gusto ko na mai-out tong mga Olmeti na nandito. Ayan, kung makita nyo. Hopefully, may kumuha. Try natin mai-out sila as soon as possible kasi nga wala mag-aalaga. So, ito yung Scamander. Sa palagi ko naman, hindi maubusan to ng nutrient solution pero magta-top up pa rin tayo dyan kahit mga 5 liters lang. Kasi dun sa mga araw na wala tayo, baka maubusan. Especially itong Strosa. Kailangan tayo mag-top up dyan. So, hopefully, masama ko na rin yan sa may out this coming Sunday. Yeah. Ayan. So, ito naman, kumakapit pa naman, pero tape lang to eh. Kaya kailangan ayusin ko pa to. Ayan. So, yun lang naman update ko sa inyo. Hopefully, pag lumaki ng maayos lahat, sana lahat lumaki ng maayos. Kahit medyo maraming problema yung sa seedlings natin ngayon. Pero laban naman yan. So, lalagyan ko na lang yon. Tapos, lalagyan ko lang din ng label. Then, tapos na ako for today. So, kumilos ako mga 4:30. So, mga isang oras din yung pagta-transfer, pagdo-double check ng parameters. And that's it. Thank you very much and see you next updates. Bye-bye.